Nang umamin ang asawa ko na may relasyon siya sa isang isihi ng isang listed na kumpanya, walang sabi-sabi kong inilabas ang divorce papers at pinilit siyang pirmahan ito. Pero, umiiyak siyang nagpaliwanag na paraw ito sa kumpanya, at ayaw na ayaw niyang isulat ang kanyang pangalan. Habang nagtatalo at naghahatakan kami, pumasok ang biyenan kong lalaki na laging mababa ang tingin sa akin. Tila nakakita ng tagapagligtas ang asawa ko, at sumubsob siya sa dibdib ng kanyang ama, si Iliw Bodong, gusto niyang hiwalayan ako. Napunta sa akin ang tingin ni Iliw Bodong, na maihalatang pagkainis. Zhaoze, ano na namang ginagawa mong gulo? Ako pa ang nanggugulo? Tiningnan ko siya, at biglang umakyat ang galit sa dibdib ko. Liw Bodong, tanungin mo iyang anak mo kung anong kabutihan ang ginawa niya. Naging seryoso ang mukha ni Liw Bodong. Zhaoze, mag-ingat ka sa pananalita mo. Biyenan mo ako. Biyenan? Napangisi ako. Karapat-dapat ka ba? Akala mo ba hindi ko alam? Para sa kumpanya mo, ipinagkanulo mo pa ang sarili mong anak sa isang taong tulad ni Zhao Tianli. Tao ka pa ba? Agad na nangitim ang mukha ni Liw Guodong. Anong pinagsasabi mong kalokohan? Kalokohan? Ano yung tatak sa puwit ng anak mo? Ang tatak ng Dingxing Group. Itatanggi mo bang hindi mo alam? Napasuray si Liw Guodong. Itinuro niya ako, nanginginig ang mga daliri. Alam mo na pala di. Habang tinitingnan ko ang mag-amang ito na walang kahihiyan, natawa na lang ako. At kapag naiisip ko si Liw Ruyan, lalo akong nanghihina. Noong isang araw, habang nilalagyan ko siya ng pamahid, bigla kong naramdaman ang isang umbok sa ilalim ng daliri ko. Kinabahan ako. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng lampara sa tabi ng kama, ang maitim na pulang selyo ay parang isang medalya ng kahihiyan. Pero sabi niya, pasa lang daw iyon mula sa isang iniksyon. Mahal galing talaga yan sa ospital, nanginginig ang boses niya, umiiwas ang tingin. Hindi ako sumagot. Tahimik kong kinuha ang cellphone ko at hininaan ang liwanag ng screen. Ang ilaw ay nagpakita ng pamumula sa aking mga mata at nagpakita rin ng kanyang pagkataranta na hindi makatingin sa akin. Nandito na ang pamahid, inilagay ko ang tubo ng gamot sa nightstand. Ang boses ko'y kalmado na parang hindi ako. Halatang nanginig ang kanyang balikat. Aize, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano di. Pagod na ako, pinutol ko siya at humiga sa kabilang parte ng kama, nakatalikod sa kanya. Biglang tumahimik ang kwarto. Tanging ang pigil niyang paghinga at ang malakas na tibok ng aking puso ang maririnig. Dingxing Group. Ang mga salitang iyon ay parang karayom na tumutusok sa utak ko. Sino ba ang hindi nakakakilala kay Zhao Tianli, ang boss ng Dingxing Group? Kilala siyang malibog. Noong nakaraang taon, pumutok pa ang balita tungkol sa pang-aabuso niya sa isang babaeng empleyado, pero tinakpan lang niya ito ng pera. Mahigpit kong ikinuyom ang aking mga kamao. Bumaon ang aking mga kuko sa aking palad, pero hindi nito mapapantayan kahit isang katiting ng sakit sa aking puso. 3 taon na ang nakalipas, nalugi ang kumpanya ng pamilya ko. Hindi kinaya ng aking ama ang dagok at na-stroke, naging paralisado. Ang biyenan ko ang tumulong sa aming pamilya at doon ko rin pinakasalan si Liw Ruyan. Sabi ng lahat, sinuwerte ako. Tanging ako lang ang nakakaalam kung anong klaseng buhay ang tiniis ko sa loob ng 3 taon. Isa lang akong manager sa pangalan sa kumpanya ng biyenan ko, tumatanggap ng kakarampot na sahod at tinitiis ang masasakit na tingin ng iba. Kahit sa mga party ng mga kaibigan ni Liw Ruyan, wala akong karapatang sumama. Lagi niyang sinasabi, Aize, kapag naging matagumpay ka na, isasama kita. Naniwala ako ng parang tanga sa loob ng 3 taon. Ngayon, nakakatawa lang isipin. May narinig akong kaluskos sa likod ko. Siguro hindi siya makatulog. Pinikit ko ang aking mga mata, pero mabilis na tumatakbo ang isip ko tungkol sa Dingxing Group, kay Zhao Tianli at kay Liw Ruyan. Ang madalas niyang overtime sa huling 6 na buwan at ang biglang paglitaw ng isang limited edition na bag sa kanyang drawer. Ang mga duda na dati hindi ko pinapansin ay unti-unting nabubuo na parang isang palaisipan ng nakakakilabot na katotohanan. Aize, ni. Sinubukan niyang hawakan ang braso ko. Hindi ako gumalaw. Ang kanyang kamay ay nanatili sa ere bago dahan-dahang binawi. Hindi ko alam kung gaano katagal, pero narinig ko ang mahimbing na paghinga sa tabi ko.
Tulog na ba siya o nagkukunwari lang? Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Sa dilim, ang mga guhit sa kisame ay naging mga mapanuksong mukha. Lalaking binubuhay ng asawa, walang kwenta, kinakaliwad ang mga etiketang ito ay parang nakaukit sa aking katawan. Tahimik akong bumangon, dahan-dahang naglakad papunta sa bintana at kinuha ang aking cellphone. Binuksan ko ang contacts at hinanap ang isang numero na matagal ko nang ibinaon sa limot. Ang daliri ko ay nakatutok sa call button. 3 taon na akala ko'y hindi ko natatawagan ang numerong ito. Hello? Nang sumagot ang tawag, isang malalim at paos na boses ang narinig ko. Ako to, sabi ko sa mababang boses. Natahimik ang kabilang linya ng ilang segundo. Isang pambihirang bisita sa wakas, nagparamdam na rin ang ating yaong master. Tulungan mo akong mag-imbestiga ng isang tao. Sino? Si Zhao Qianli ng Dingsheng Group. Muling katahimikan. Nag-isip ka na ba ng mabuti? Sagot ko, mainingning sa aking mga mata. Maghihintay ako. Mabilis na ibinaba ang tawag. Nakatayo ako sa bintana, pinagmamasdan ang mga sasakyan sa ibaba. Nag-vibrate ang cellphone ko. Isang text mula sa numerong iyon, Zhao Qianli, chairman ng Dingsheng Group. Malibog, magulo ang pribadong buhay, may kaugnayan sa maraming artista. Kamakailan, malapit sa Liu Group, tila may pinag-uusapang proyekto. Ang Liu Group ay kumpanya ng ama ni Liu Ruyan. Namuti ang aking mga daliri sa higpit ng pagkakahawak ko sa cellphone. Kaya pala para sa isang partnership, kaya niyang isakripisyo ang sarili niyang anak. O baka naman ito'y isang transaksyon mula pa sa simula? Aze, anong ginagawa mo dyan? Narinig ko ang boses ni Liu Ruyan mula sa likod. Humarap ako, kalmado na ulit ang aking mukha. Hindi ako makatulog, nagpapahangin lang. Nakabalot siya sa kumot, umiiwas pa rin ang tingin. Bukas, pupunta ako sa Dingsheng Group para sa isang meeting. Baka gabihin ako. Tila nagpapaliwanag siya. Napangisi ako sa isip ko, pero hindi ko ipinakita. Mag-ingat ka. Halatang nagulat siya, siguro hindi niya inaasahan na magiging ganito ako kakalmado. Sige, matutulog na ako, sabi niya at nagmamadaling humiga, nakatalikod sa akin. Bumalik ako sa kama at ipinikit ang aking mga mata, pero gising na gising ang diwa ko. Zhao Qianli. Liu Godong. Liu Ruyan, lahat ng utang ninyo sa akin, sisingilin ko lahat, isa-isa. Bukas sa Dingsheng Group, di ba? Titingnan ko kung anong itsura ng taong naglagay ng tatak sa asawa ko. Kinabukasan, maagang umalis si Liu Ruyan, bihis na bihis. Bago umalis, sumulyap pa siya sa akin, may tingin na hindi ko maintindihan. Nagkunwari akong hindi ko nakita at nagpatuloy sa pagkain ng lugaw. Pagkaalis niya, agad akong bumalik sa kwarto at nagbihis. Isang lumang suit mula 3 taon na ang nakalipas. Kahit medyo luma na, malinis naman. Tumingin ako sa salamin. Ang lalaki sa salamin, ang mga mata niya ay hindi na duwag tulad ng dati, sa halip ay matalim at malamig. Zhao Qianli, paparating na ako, bulong ko sa sarili ko sa salamin. Sumakay ako ng taxi papuntang Dingsheng Group. Habang tinitingnan ang dambuhalang gusali, huminga ako ng malalim. Pagdating ko sa pinto, hinarang ako ng security guard. Sir, pakita po ng DI ninyo. Hinahanap ko si Zhao Qianli. May appointment po ba kayo? Wala. Pasensya na po, hindi po kayo pwedeng pumasok. Hinarangan ako ng guard gamit ang kanyang kamay. Kumunot ang noo ko. Sasagot pa sana ako nang may isang itim na Mercedes-Benz na dahan-dahang huminto sa harap. Bumukas ang pinto at bumaba si Liu Ruyan. Nakasuot siya ng pulang bestida na lalong nagpatingkad sa kanyang maputing balat. Nang makita niya ako, halatang nagulat siya, puno ng pagkabigla at pagkataranta ang kanyang mga mata. Anong ginagawa mo dito? Mabilis siyang lumapit sa akin at bumulong. May hinahanap lang, sagot ko ng walang emosyon. Sino? Si Zhao Qianli. Namutla agad ang mukha ni Liu Ruyan. Nababaliw ka na ba? Hinawakan niya ang braso ko. Hindi ito ang lugar para sa'yo. Umuwi ka na. Bakit hindi ako pwedeng pumunta dito? Tinanggal ko ang kamay niya. As in, nakikiusap ako sa'yo, umuwi ka na muna, pwede ba? Halos maiyak na siya sa pagmamadali. Noon, may isa pang bumaba mula sa Mercedes.
Isang nasa katanghali ang gulang na lalaki, medyo malaki ang tiyan, nakasuot ng mamahaling suit at makintab ang buhok. May mayabang nangiti sa kanyang mukha. Lumapit siya kay Liu Ruyan at natural na inakbayan ang baywang niya. At sino naman ito? Tumingin sa akin ang lalaki, mapanuri ang mga mata. Hindi na kailangang itanong, alam kong ito si Zhao Qianli. Nanigas ang katawan ni Liu Ruyan. Mabilis niyang inalis ang kamay ni Zhao Qianli. Si Zhao, asawa ko po siya, utal niyang sabi. Asawa pala ni Ms. Liu, ngumiti si Zhao Qianli, pero ang ngiti niya ay maihalong masamang hangarin. Ikinagagalak kitang makilala. Inilahad niya ang kamay na parang gustong makipagkamay. Tiningnan ko ang kanyang alagang-alagang kamay at naalala ko ang tatak sa puwit ni Liu Ruyan. Naramdaman ko ang pagbaliktad ng aking sikmura. Hindi ko inabot ang kamay niya, tiningnan ko lang siya ng malamig. Si Zhao, matagal ko nang naririnig ang pangalan mo. Nanatili sa ere ang kamay ni Zhao Qianli. Nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Ginoo, mukhang may problema ka sa akin. Hindi naman, bahagya kong itinigil ang ulo ko. Narinig ko lang na masyadong malapit si Zhao sa asawa ko kamakailan. Medyo nag-aalala lang ako. Namula agad ang mukha ni Liu Ruyan. Hinila niya ang braso ko. Huwag ka nang magsalita. Bakit? May mali ba sa sinabi ko? Humarap ako sa kanya. Si Zhao, pasensya na po, ang asawa ko di. Sinubukan ni Liu Ruyan na magpaliwanag, pero pinutol siya ni Zhao Qianli. Ayos lang, iwinagayway ni Zhao Qianli ang kanyang kamay, tinitingnan ako ng may pang-iinsulto. Mukhang interesante ang asawa ni Ms. Liu. Saan kayang mataas na posisyon nagtatrabaho ang asawa ni Ms. Liu? Ang salitang iyon ay malinaw na pang-iinsulto na wala akong trabaho at binubuhay lang ako ni Liu Ruyan. Kung dati, siguradong mamumula ako sa hiya. Pero ngayon, umiti lang ako. Kung saan ako nagtatrabaho, hindi na kailangang alalahanin ni Zhao. Pero si Zhao, sa sobrang abala, may oras pa na samahan ang asawa ko sa ospital para magpaturok. Diniinan ko ang salitang imagpaturok at tinitigan ko si Zhao Qianli. Bahagyang nagbago ang itsura ni Zhao Qianli, pero mabilis ding bumalik sa normal. Talagang palabiro ang asawa ni Ms. Liu. Namumutla na parang papel ang mukha ni Liu Ruyan. Hinawakan niya ang kamay ko, pilit akong hinihila palayo. Tara na. Tinanggal ko ang kamay niya. Huwag kang magmadali. May sasabihin pa ako kay si Zhao. Hindi ko alam kung interesado si Zhao na makinig sa isang kwento. Nanliit ang mga mata ni Zhao Qianli. Anong kwento? Isang kwento tungkol sa isang tatak. Pagkasabi ko pa lang noon, agad na dumilim ang mukha ni Zhao Qianli. Guard, sigaw niya. Palabasin niyo ang taong to. Dalawang guard ang agad na lumapit at hinawakan ang magkabilang braso ko. Zhao Qianli. Nagpumiglas ako at sumigaw ng malakas. Akala mo ba mapapatahimik mo ako sa ganitong paraan? Ang tatak na inilagay mo sa asawa ko, pagbabayaran mo to. Nagsimula nang magkumpulan ang mga tao sa paligid, nagtuturuan at nagbubulungan tungkol sa amin. Halos maiyak na si Liu Ruyan sa pagmamadali. Huwag ka nang gumawa ng gulo. Napakasama na ng itsura ni Zhao Qianli. Itinuro niya ako, maghintay ka lang. Kinalagkad ako ng mga gwardiya palabas ng Dingsheng Group at itinulak sa lupa. May matinding kirot sa aking tuhod, pero wala akong pakialam. Tumayo ako mula sa sahig, pinagpagan ang alikabok sa aking damit, at tiningnan ang nangingitim na mukha ni Zhao Qianli at ang natatarantang si Liu Ruyan sa may pinto. Umiti ako. Zhao Qianli, simula pa lang to. Pagkasabi niyon, tumalikod ako at umalis. Narinig ko ang galit na sigaw ni Zhao Qianli sa likod ko, pero hindi ako lumingon. Alam kong matagumpay kong naitanim ang isang tinik sa kanyang dibdib. Pagdating sa kanto, kinuha ko ang cellphone ko at nagpadala ng text sa numero kahapon. Tulungan mo akong alamin ang tungkol sa partnership project ng Dingsheng Group at Liu Group. Mabilis na sumagot ang kabilang panig, inaalam na. Sandali lang. Humanap ako ng isang coffee shop at umupo. Umorder ako ng pinakamurang kape at dahan-dahang ininom habang mabilis na tumatakbo ang isip ko. Base sa reaksyon ni Zhao Qianli at Liu Ruyan kanina, tiyak na hindi simple ang relasyon nila. At ang tatak na iyon siguradong may kinalaman sa kanilang partnership project.
Isinakripisyo ni Liu Bodong ang kanyang anak para sa proyekto. Sa ugali niya, kaya niyang gawin iyon. Hindi ko lang alam kung voluntaryo si Liu Ruyan o pinilit lang. Pero hindi na iyon mahalaga. Voluntaryo man o pinilit, tinraidor niya ako. Iyon ang katotohanan. Nag-vibrate ang cellphone ko. Mensahe mula sa numerong iyon, ang partnership ng Ding Sheng at Liu ay isang real estate project. Malaki ang puhunan pero mataas din ang panganib. At mukhang may irregularidad sa mga papeles ng approval ng proyektong ito. Nang makita ko ang huling pangungusap, nagliwanag ang aking mga mata. Heto na ang pagkakataon. Zhao Qianli, Liu Guodong, maghintay lang kayo. Titiyakin kong magbabayad kayo ng malaki sa ginawa ninyo. Sakto, tumunog na naman ang cellphone ko. Si Liu Ruyan ang tumatawag. Nag-alinlangan ako saglit pero sinagot ko rin. Aze, nasaan ka? Maihalong hikbi ang kanyang boses. Nasa labas ako. Pwede ka bang umuwi? Mag-usap tayo ng maayos. Mag-usap. Napangisi ako. Pag-usapan ng pagpunta ninyo ni Zhao Qianli sa ospital para magpaturo. Aze, napasigaw siya. Kailangan ba talagang ganito? Nagkamali ako. Umuwi ka na, sasabihin ko sa'yo ang lahat. Nag-isip ako sandali. Mabuti na rin. May mga bagay talagang kailangang linawin. CJ. Pauwi na ako. Ibinaba ko ang tawag, tumayo at nagbayad. Paglabas ko ng coffee shop, medyo masakit sa mata ang sikat ng araw. Pinikit ko ang aking mga mata. Liu Ruyan, sana mabigyan mo ako ng sagot na ikasisiya ko. Kung hindi, wag mo akong sisisihin sa gagawin ko. Isang piraso ng katotohanan. Pagbukas ko ng pinto ng bahay, magulo ang sala. Basag ang florera sa sahig at nagkalat ang mga bubog ng baso. Nakaupo si Liu Ruyan sa sofa, magulo ang buhok at namumugto ang mga mata. Nang makita niya akong pumasok, bigla siyang tumayo. Masaya ka na, garalgal ang kanyang boses, puno ng panunumbat. Hindi ako nagsalita. Lumapit ako sa kanya. Magsalita ka. Ano ba talaga ang nangyari? Anong nangyari? Umiwas siya ng tingin, hindi makatingin sa akin. Huwag kang magkunwari, tinitigan ko ang kanyang mga mata. Ano ba talaga ang tungkol sa tatak ng Ding Sheng Group? Halatang nanginig ang katawan ni Liu Ruyan. Huminga siya ng malalim na parabang nagpasya na. May relasyon kami ni Zhao Qianli. Ang mga salita niya ay parang bombang sumabog sa tainga ko. Kahit na nahulaan ko na, nang marinig ko mismo, parang piniga ang puso ko. Sobrang sakit. Bakit naging mahigpit ang boses ko? Para sa kumpanya, tiningnan niya ako habang dumadaloy ang luha sa kanyang pisngi. Malapit nang malugi ang kumpanya ni Papa. Tanging ang pakikipag-partner sa Ding Sheng ang makakapagligtas dito. Ang kondisyon na ibinigay ni Zhao Qianli ay ako. Hindi niya tinapos ang sasabihin pero naintindihan ko na. Kaya pumayag ka, tiningnan ko siya, puno ng pagkadismaya ang aking mga mata. Wala akong pagpipilian, bigla niyang itinaas ang boses. Namuti na ang buhok ni Papa para sa kumpanya, anong magagawa ko? Paano naman ako, ganti kong tanong. Asawa mo ako. Sa tingin mo, ano ba talaga ako? Natigilan si Liu Ruyan. Bumuka ang kanyang bibig pero walang salitang lumabas. At yung tatak, tanong ko ulit. Ano iyon? Shahi. Namula agad ang mukha ni Liu Ruyan. Sabi niya, para daw mapatunayan na pag-aari niya ako. Para mapanatag siyang makipag-partner sa kumpanya natin. Naramdaman ko ang matinding pandidiri. Nag-alsa ang aking sikmura. Kaya hinayaan mo lang siyang tatakan ka? Yumuko si Liu Ruyan, bahagyang umarko ang kanyang mga balikat. Isang tahimik na pag-amin. Liu Ruyan, tiningnan ko siya at sinabi ng salita sa salita, maghiwalay na tayo. Bigla siyang tumingala, nanlalaki ang mga mata. Anong sabi mo? Sabi ko, maghiwalay na tayo, inulit ko, matatag ang tono, walang lugar para sa negosasyon. Hindi, bigla siyang sumugod at niyakap ang braso ko. Ayoko. Aze, alam kong nagkamali ako. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon, pwede ba? Pinilit lang ako, nasa puso pa rin kita. Malakas kong tinanggal ang kamay niya. Huli na ang lahat. Mula nang pumayag ka sa gusto ni Zhao Qianli, tapos na tayo.
Napasuray si Liu Ruyan at napaupo sa sofa. Hindi mo to pwedeng gawin sa akin. 3 taon na tayong kasal, kahit walang pag-ibig, may pinagsamahan naman tayo. Pinagsamahan, natawa ako, isang mapait na tawa. Ang pag-uwi mo ng gabi na amoy pabango ng iba. Ang pagiging malamig mo sa akin. Yan ba ang tinatawag mong pinagsamahan? Wala akong kwenta noon, wala akong kakayahan, pero may dignidad ako. Akala niyo ba ng tatay mo, tanga ako? Bumuka ang bibig ni Liu Ruyan, may gustong sabihin, pero sa huli wala siyang nasabi. Umupo na lang siya doon at umiyak. Sakto, narinig ang tunog ng kandado, bumalik na si Liu Bodong. Nang makita niya ang magulong sala, ang umiiyak na si Liu Ruyan, at ang madilim kong mukha, kumunot ang kanyang noo. Anong nangyayari? Papa. Tila nakakita ng tagapagligtas si Liu Ruyan, at sumubsob siya sa dibdib ni Liu Guodong. Gusto niyang hiwalayan ako. Napunta sa akin ang tingin ni Liu Guodong na maihalatang pagkainis. Zhaoze, ano na namang ginagawa mong gulo? Ako pa ang nanggugulo? Tiningnan ko siya at biglang umakyat ang galit sa dibdib ko. Liu Guodong, tanungin mo iyang anak mo kung anong kabutihan ang ginawa niya. Naging seryoso ang mukha ni Liu Bodong. Zhaoze, mag-ingat ka sa pananalita mo. Biyenan mo ako. Biyenan? Napangisi ako. Karapat-dapat ka ba? Para sa kumpanya mo, ipinagkanulo mo pa ang sarili mong anak sa isang taong tulad ni Zhao Tianli. Tao ka pa ba? Agad na nangitim ang mukha ni Liu Guodong. Anong pinagsasabi mong kalokohan? Kalokohan? Ano yung tatak sa puwit ng anak mo? Ang tatak ng Dingsheng Group. Itatanggi mo bang hindi mo alam? Napasuray si Liu Guodong. Itinuro niya ako, nanginginig ang mga daliri. Alam mo na pala Kung ayaw mong malaman ng iba, huwag mo nang gawin sa simula pa lang. Tiningnan ko siya, malamig ang aking mga mata. Liu Guodong, ginamit mo ako ng 3 taon, tinrato mo akong parang palamunin. Tiniis ko. Pero ang ginawa ninyo ng anak mo, hindi ko matitiis. Mula ngayon, hiwalay na kami ni Liu Ruyan. Wala na akong kinalaman sa pamilya ninyo. Zhaoze, sigaw ni Liu Guodong. Huwag mong kalimutan, nakaratay pa sa ospital ang lolo mo. Ang mga bayarin niya, sa pamilya Liu pa rin umaasa. Nang mabanggit si lolo, biglang kumirot ang puso ko. Sa loob ng 3 taon, ang pamilya Liu nga ang nagbabayad sa mga gastusin niya. Ito ang dahilan kung bakit ako nagtiis. Nakita ni Liu Guodong ang aking pag-aalinlangan. Isang mapagmataas na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Pag-isipan mo basta mananahimik ka, patuloy kong babayaran ang gastusin ng lolo mo. Kung hindi niya tinapos ang sasabihin pero malinaw ang banta. Tumigil din sa pag-iyak si Liu Ruyan. Tiningnan niya ako, may bahid ng pag-asa sa kanyang mga mata. Tiningnan ko ang karumal-dumal na mukha ng mag-ama. Biglang umakyat ang matinding pandidiri sa puso ko. Banta, akala niyo ba makokontrol niyo ako habang buhay? Kinuha ko ang cellphone ko at binuksan ang isang text. Galing ito sa numerong kanina, nalaman ko na. May problema sa financial reports ng Liu Group, may hinala ng tax evasion. At ang partnership nila sa Dingsheng, may irregularidad sa mga papeles, may hinala ng pamimiki ng dokumento. Tumingala ako at tiningnan si Liu Guodong, isang malamig na ngiti ang lumabas sa aking labi. Liu Guodong, akala mo ba talaga na makakabangon ang kumpanya mo sa pakikipagpartner sa Dingsheng? Alam mo ba na ang proyekto ninyo ni Zhao Tianli ay iligal? Agad na namutla ang mukha ni Liu Guodong. Anong ibig mong sabihin? Wala lang. Gusto ko lang sabihin sa'yo na huwag mong itulak ang tao sa sukdulan. Kahit ang kunehong na corner, nangangagat din kapag ginalaw mo ang lolo ko, kahit isang daliri lang, isusumite ko ang lahat ng ebidensyang ito sa DI at sa pulis. Sa oras na iyon, ikaw, ang mahal mong anak, at ang kumpanya mo, sabay-sabay kayong babagsak. Napaupo si Liu Guodong sa sofa, wala sa sarili ang tingin, bumubulong, imposible paano mo nalaman. Natulala rin si Liu Ruyan. Tiningnan niya ako na parang ngayon lang niya ako nakilala. Hindi ko na sila pinansin. Pumasok ako sa kwarto at nagsimulang mag-impake. Wala naman talagang gaanong iimpakehin. Sa loob ng 3 taon, para lang akong bisita sa bahay na ito. Kakaunti lang ang pag-aari ko.
Inilagay ko ang ilang damit at ang litrato ni Lolo sa isang maliit na maleta. Lumabas ako ng kwarto dala ang maleta. Sina Liu Guodong at Liu Ruyan ay nakatulala pa rin, parang nawala ng kaluluwa. Pumunta ako sa pinto at nagsuot ng sapatos. Ang divorce papers, ipapadala ko na lang sa abogado ko sa inyo. Pagkasabi noon, kinuha ko ang maleta at lumabas ng bahay nang hindi lumilingon. Nang isara ko ang pinto, parang nabunutan ako ng tinik. Medyo nakakasilaw ang sikat ng araw sa labas, pero gumaan ang pakiramdam ko. Mula ngayon, hindi na ako ang live-in son-in-law ng pamilya Liu. Hindi na ako ang palamunin na sinasabi ng iba. Ako si Zhao Ze, ang dating young master ng pamilya Zhao. Kahit bumagsak ang aming pamilya, narito pa rin ang aking dangal. Zhao Qianli, Liu Guodong, lahat ng utang ninyo sa akin, sisingilin ko lahat, isa-isa. Kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan ang numero kahapon. Hello, kailangan ko ng pabor. Humanap ka ng isang maaasahang abogado. At tingnan mo kung ang ebidensya ng tax evasion ng Liu Group sapat ba para maipakulong sila. Natahimik ang kabilang linya ng ilang segundo. Mukhang desidido ka na talagang makipag-away. CJ, ipadala mo sa akin ang address mo, may papupuntahin ako sayo. Ibinaba ko ang tawag. Dala ang maleta, tumayo ako sa gilid ng kalsada, pinagmamasdan ang mga sasakyan. Walang pagkalito sa puso ko, tanging determinasyon. Ang landas ng aking paghihiganti ngayon na magsisimula. Ang unang hakbang, pagbayarin sina Liu Guodong at Liu Ruyan. Kakarating ko lang sa gate ng village ng isang itim na Volkswagen ang dahan-dahang huminto sa harap ko. Bumaba ang bintana at lumitaw ang isang lalaking may peklat sa mukha. Young Master Zhao, tiningnan ako ng lalaking may peklat, may bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Tumango ako, binuksan ang pinto ng kotse at pumasok. Pinapunta ako ni Boss Pao, iniabot ng lalaki ang isang folder. Ito na ang kailangan mo. Tinanggap ko ang folder. Nanginginig ang kamay ko. Ito ang ebidensya na magpapabagsak kina Liu Guodong at Zhao Qianli. Ang mga tala ng tax evasion ng Liu Group sa nakalipas na 3 taon ay narito lahat. Nag-start ng sasakyan ang lalaking may peklat. At ang mga iligal na materyales ng proyekto ng Dingsheng. Sabi ni Boss Pao, sapat na to para pahirapan sila. Binuksan ko ang folder. Makapal ang laman. Bawat pahina ay parang isang matalim na kutsilyo, kayang tumago sa mapagkunwaring maskara ni Liu Guodong. Nasaan ang abogado, tanong ko. Naghihintay sa law firm, itinuro ng lalaking may peklat ang daan. Punta muna tayo sa gihis para isumite ang mga materyales. Isinara ko ang folder, malamig ang tingin. Bigyan muna natin ng malaking regalo si Liu Guodong. Tinaasan ako ng kilay ng lalaking may peklat, hindi na nagtanong at agad na inikot ang sasakyan. Young Master Zhao, 3 taon na tayong hindi nagkita. Malaki ang ipinagbago mo. Tiningnan ko ang mabilis na nagdadaang tanawin sa bintana, isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking labi. Kailangang magbago ng tao lalo na kapag napilitan. Pagkalipas ng 40 minuto, huminto ang sasakyan sa harap ng gusali ng Liu Group. Pinaghintay ko sa kotse ang lalaking may peklat, at ako naman ang pumasok sa gusali dala ang folder. Hinarang ako ng receptionist. Hello po, sir. May appointment po ba kayo? Hinahanap ko si Liu Guodong. Sino po sila? Sabihin mo, nandito si Zhao Ze. Bahagyang nagbago ang mukha ng receptionist at agad na kinuha ang telepono. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto ng elevator. Nagmamadaling lumabas si Liu Guodong. Magulo ang kanyang buhok at namumula ang mga mata. Nang makita niya ako, isang bakas ng pagkataranta ang sumilay sa kanyang mga mata. Anong ginagawa mo dito? May ihahatid lang, iwinagayway ko ang folder sa aking kamay. Pumasok ka, naggitingit si Liu Guodong at tumalikod papunta sa kanyang opisina. Sumunod ako sa kanya. Ang mga empleyado sa hallway ay palihim na tumitingin sa amin, puno ng kuryosidad ang kanilang mga mata. Pagpasok sa opisina, malakas na isinara ni Liu Guodong ang pinto. Zhao Ze, ano ba talaga ang gusto mo? Simple lang, inihagis ko ang folder sa kanyang mesa. Pirmahan mo ang divorce at ibalik mo lahat ng utang ng pamilya ninyo sa akin sa loob ng 3 taon. Tiningnan ni Liu Guodong ang folder, namumutla ang mukha. Ano nang laman yan ni? Tingnan mo.
Nanginginig ang kamay niyang binuksan ang folder. Habang nagbabasa, lalong sumasama ang kanyang itsura. Sa huli, napaupo siya sa upuan. Hindi mo to pwedeng gawin, bigla siyang tumingala, puno ng dugo ang mga mata. Kung isusumite mo iyan, makukulong ako. So what? Sumandal ako sa mesa, tinitingnan siya mula sa itaas. Nang ginawa mo akong tanga sa loob ng 3 taon, nang ibinigay mo ang sarili mong anak sa iba, hindi mo ba naisip na darating ang araw na ito? Nanginginig ang mga labi ni Liu Guodong. Bigla siyang lumuhod. Zhao Ze, nakikiusap ako sa iyo, patawarin mo ako ngayon, bibigyan kita ng pera, maraming pera. Kahit magkano, ibibigay ko. Tiningnan ko ang kanyang kaawa-awang anyo. Walang bahid ng awa sa puso ko, pandidiri lang. Huli na. Pirmahan mo ang divorce o magkita tayo sa korte. Sa oras na iyon, hindi ka lang makukulong, babagsak din ang Liu Group. Tinitigan ako ni Liu Guodong. Bigla siyang tumawa ng malakas, isang nakakakilabot na tawa. Magaling, napakagaling. Zhao Ze, minamaliit talaga kita. Divorce, di ba? Pipirmahan ko, bigla siyang tumayo, kumuha ng papel at panulat mula sa drawer, at mabilis na isinulat ang kanyang pangalan. Masaya ka na, inihagis niya sa akin ang divorce agreement, puno ng pag-amin sa pagkatalo ang kanyang mga mata. Kinuha ko ang agreement at tiningnan. Nang makumpirma kong tama, inilagay ko ito sa aking bulsa. Simula pa lang to. Tumalikod ako papunta sa pinto. Zhao Ze, biglang tinawag ako ni Liu Guodong. Akala mo ba mananalo ka sa ganito? Hindi ka patatawarin ni Zhao Qianli. Huminto ako at lumingon sa kanya. Hihintayin ko. Lumabas ako ng Liu Group. Maganda ang sikat ng araw. Huminga ako ng maluwag. Nasa akin na ang divorce agreement. Ngayon, si Zhao Qianli naman. Pagkaupo ko pa lang sa kotse, tumunog ang cellphone ko. Isang hindi kilalang numero. Zhao Ze, di ba? Isang malalim na boses ng lalaki ang narinig ko sa telepono. Ako si Zhao Qianli. Tinaasan ko siya ng kilay. Mabilis pala ang balita ni Ji Zhao. Tumawag sa akin si Liu Bodong, na pangisi si Zhao Qianli. Sabi niya, may dala ka raw na kung ano para takutin siya. Bata, huwag kang padalos-dalos. May mga laro na hindi mo kayang laruin. Sumandal ako sa upuan. So, paano gustong maglaro ni Ji Zhao? Ibigay mo ang hawak mo at humingi ka ng tawad kay Liu Ruyan. Tapos na ang usapan. Bibigyan pa kita ng pera, sapat para mabuhay ka ng komportable habang buhay. Napatawa ako ng malakas. Zhao Qianli, ulyanin ka na ba? Nang tinatakan mo ang asawa ko, hindi mo ba naisip ang araw na ito? Natahimik ang kabilang linya ng ilang segundo. Agad na naging malamig ang tono. Mukhang mas gusto mo ang parusa kaysa sa pabuya. Pinapayo ko sa'yo, mag-isip kang mabuti. Sa syudad na ito, kung gusto kong may mawala, napakadali lang. Talaga, nagningning ang aking mga mata. Kung ganoon, hihintayin ko. Pagkasabi noon, agad kong ibinaba ang tawag. Kumunot ang noo ng lalaking may peklat. Kailangan mo ba ng proteksyon? Hindi na kailangan, umiling ako. Hindi niya ako gagalawin. Kung gagalawin niya ako ngayon, para na rin siyang umamin. Pero si Liu Ruyan. Kinuha ko ang cellphone ko, nag-alinlangan sandali, pero nagpadala pa rin ako ng text sa kanya. Nakuha ko na ang divorce agreement. Ingatan mo ang sarili mo. Nang lumabas ang key sent notification, agad kong binlock ang numero niya. Mula ngayon, wala na kaming utang sa isa't isa. Sa giveaways tayo, sabi ko sa lalaking may peklat. Isumite mo ang mga materyales na to. Tumango ang lalaking may peklat at nag-start ng sasakyan. Young Master Zhao, anong susunod na plano? Maghintay di. Tiningnan ko ang labas. Hintaying mag-away sina Liu Guodong at Zhao Qianli. Pagdating pa lang namin sa harap ng DVK, tumunog na naman ang cellphone ko. Galing sa ospital. Hello, kamag-anak po ba kayo ni Ms. Zhao? Ako po ang apo niya, kinabahan ako. Bigla pong tumaas ang presyon ng pasyente. Nasa emergency room po siya ngayon. Parang umikot ang mundo ko. Halos mabitawan ko ang folder sa aking kamay. Anong nangyari? Nanginginig ang boses ko. May isang babae pong dumalaw sa kanya kanina. Mukhang nag-away po sila.
Pagkatapos, bigla na lang po siyang hinimatay. Babae. Agad kong naisip si Liu Ruyan. Bukod sa kanya, walang ibang pupunta sa ospital para hanapin si Lolo. Papunta na ako. Ibinaba ko ang tawag at sumigaw sa lalaking may peklat sa City Central Hospital. Bilis! Nang makita ng lalaking may peklat na nagmamadali ako, inapakan niya ang gas. Parang palaso na humarurot ang kotse. Mahigpit kong ikinuyom ang aking mga kamao, bumaon ang aking mga kuko sa aking laman. Liu Ruyan, kung may mangyaring masama kay Lolo, hinding-hindi kita patatawarin. Ang 40 minutong biyahe ay ginawa ng lalaking may peklat sa loob lang ng 20 minuto. Itinulak ko ang pinto ng kotse at tumakbo papuntang emergency room. Pagdating ko pa lang sa pinto, nakita ko si Liu Ruyan na nakatayo doon, namumugto ang mga mata. Nang makita niya ako, kusa siyang umatras. Kumusta si Lolo? Hinawakan ko ang braso niya at hinigpitan. Hindi ko alam di. Napangiwi siya sa sakit. Gusto ko lang magpaliwanag kay Lolo. Magpaliwanag ng ano, namumula ang aking mga mata. Ipaliwanag kung paano mo ako kinabit. Ipaliwanag kung paano ka ibinenta ng tatay mo kay Zhao Qianli. Zhao Ze, nasasaktan ako. Masakit, napangisi ako. Kung may mangyaring masama sa lolo ko, sasaktan kita habang buhay. Sakto, bumukas ang pinto ng emergency room. Lumabas ang doktor. Sino ang kamag-anak ng pasyente? Ako po, agad kong binitawan si Liu Ruyan at sumugod. Dok, kumusta po ang lolo ko? Nakaligtas na po sa panganib ang pasyente. Tinanggal ng doktor ang kanyang mask, pero kailangan pa po siyang ma-admit para sa observation. Kayo pong mga kamag-anak, mag-ingat po kayo. Huwag niyo na po siyang stress. Nakahinga ako ng maluwag. Nanlambot ang aking mga tuhod at halos matumba. Agad akong inalalayan ni Liu Ruyan. Tinanggal ko ang kamay niya. Umalis ka. Huwag ka nang magpapakita sa akin. Bumuka ang bibig ni Liu Ruyan, may gustong sabihin, pero sa huli tumalikod at umalis. Tiningnan ko ang kanyang likod. Walang galit sa puso ko, isang malamig na pakiramdam lang. Basta ligtas si Lolo, wala nang ibang mahalaga. Pumasok ako sa kwarto, tinitingnan si Lolo na nakahiga sa kama. Maputla ang kanyang mukha, mahina ang paghinga. Agad na namula ang aking mga mata. Lolo, pasensya na po, hindi kita naprotektahan. Huwag po kayong mag-alala, lahat ng nanakit sa atin, wala akong palalampasin ni isa. Umupo ako sa tabi ng kama ni Lolo, hinawakan ang kanyang tuyot na kamay. Isa lang ang nasa isip ko, paghihiganti. Para kay Lolo, para sa sarili ko, at para sa mga dignidad na niyurakan. Tumunog na naman ang cellphone ko. Si Boss Pao ang tumatawag. Narinig ko na ospital daw ang lolo mo. Kailangan mo ba ng tulong? Tulungan mo akong mag-imbestiga ng isang tao, huminga ako ng malalim. Ang kahinaan ni Zhao Qianli. Natahimik si Boss Pao ng ilang segundo. CJ, maghintay ka ng balita. Ibinaba ko ang tawag. Tiningnan ko ang labas. Pinula ng paglubog ng araw ang kalahati ng langit. Zhao Qianli, malapit na ang katapusan mo. Nasa if pa rin si Lolo. Nagbabantay ako sa hallway sa labas, sunod-sunod ang pagyoyosi. May 10 upos na ng sigarilyo sa sahig. Magulo ang isip ko, parang isang buhol. Nag-aalala sa kalagayan ni Lolo at iniisip kung paano gaganti kay Zhao Qianli. May umubo sa likod ko. Lumingon ako at nakita si Liu Ruyan na nakatayo doon, may dalang thermal container. Nagluto ako ng sabaw para kay Lolo, mahina ang kanyang boses, may halong maingat na pagsuyo. Hindi ako nagsalita. Tumingin ulit ako sa pinto ng Effie. Ni. Lumapit siya sa akin. Pasensya na, alam kong huli na ang lahat para sabihin to. Pero hindi ko talaga sinasadyang galitin si Lolo, gusto ko lang magpaliwanag sa kanya. Magpaliwanag, napangisi ako. Ipaliwanag kung paano ka umakyat sa kama ni Zhao Qianli. Ipaliwanag kung saan galing ang tatak sa puwit mo. Agad na namutla ang mukha ni Liu Ruyan. Ang mga luhay parang sirang kwintas na bumuhos. Pinilit lang talaga ako, ginamit ni Papa ang pambayad sa ospital ni Lolo para takutin ako, wala akong magawa. Wala kang magawa, bigla akong tumayo, tinitingnan siya mula sa itaas. Kaya pwede mo akong traidorin?
Kaya pwede mong gamitin ang perang pampagamot ng lolo ko para suyuin ang ibang lalaki. Malakas ang boses ko. Ang ibang tao sa hallway ay napatingin. Namula at namutla ang mukha ni Liu Ruyan. Hindi ko Lumapit pa ako ng isang hakbang. Kung ganoon, bakit biglang hinimatay si Lolo? Ano ba talaga ang pinag-usapan ninyo? Napaatras si Liu Ruyan dahil sa akin. Sinabi ko lang kay Lolo na baka maghiwalay na tayo tapos nagalit na siya. Tapos minura niya ako na walang hiya, minura niya si Papa na walang kwenta, sabi pa niya. Pupuntahan niya si Papa para makipagtuos, pinigilan ko siya, tinulak niya ako, tapos siya na mismo ang bumagsak. Umiiyak na kwento ni Liu Ruyan. Nanginginig ang mga balikat. Tiningnan ko siya, halo-halo ang nararamdaman ko. Alam ko ang ugali ni Lolo, napakatigas. Nang marinig ang mga bagay na ito, siguradong sasama ang kanyang katawan. Umalis ka na, pagod kong sabi. Hindi ka welcome dito. Ni. Umalis ka, sigaw ko. Nagulat si Liu Ruyan. Hindi na nangahas magsalita, tumalikod at tumakbo palayo. Tiningnan ko ang kanyang likod. Walang bahid ng awa sa puso ko. Lahat ay bunga ng kanyang sariling gawa. Sakto, tumunog ang cellphone ko. Si Boss Pao ang tumatawag. Nahanap ko na, may halong panunuya ang boses ni Boss Pao. Ang matandang yon na si Zhao Qianli, may kahinaan pala talaga. Agad akong nabuhayan ng loob. Anong kahinaan? May anak siya sa labas. 10 taong gulang pa lang. Laging nag-aaral sa ibang bansa, babalik sa susunod na buwan. Anak sa labas, natigilan ako. Hindi ko akalain na ang isang taong tulad ni Zhao Qianli ay may anak pala. Maaasahan ba ang impormasyong iyan? Siguradong maaasahan, tiyak na sabi ni Boss Pao. Ang pinakapinagkakatiwala ang tauhan ni Zhao Qianli ang nagsabi sa akin. Ang tauhan na iyon ay niloko ni Zhao Qianli, kaya nagtanim siya ng sama ng loob. Kaya ibinenta niya sa akin ang impormasyong ito. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking labi. Zhao Qianli, may araw ka rin pala. Nasaan ang address? Hindi pa alam ang eksaktong address, basta sa isang mamahaling village sa city center. Pinapaimbestigahan ko na. Sasabihin ko sa'yo agad kapag may balita. CJ. Ibinaba ko ang tawag. Biglang gumaan ang pakiramdam ko. Ang pakikipaglaban ng harapan sa isang taong tulad ni Zhao Qianli ay tiyak na hindi ubra. Malalim ang ugat niya sa syudad na ito. Pero kung mahahawakan ko ang kanyang kahinaan, iba na ang usapan. Kung ano ang pinakamahalaga sa kanya, iyon ang sisirain ko. Sakto, bumukas ang pinto ng EFI. Lumabas ang doktor. Agad akong lumapit. Dok, kumusta po ang lolo ko? Nakaligtas na po sa panganib ang pasyente. Tinanggal ng doktor ang kanyang mask, pero kailangan pa po siyang obserbahan. Matanda na po kasi, hindi na kaya ang ganitong stress. Nakahinga ako ng maluwag. Sa wakas, gumaan na ang dibdib ko. Salamat po, Dok. Walang anuman, tinapik ng doktor ang balikat ko. Alagaan mo siyang mabuti. Huwag mo na siyang pastressin. Opo. Habang tinitingnan ko ang papalayong doktor, lihim akong nangako na kailangan kong tapusin sina Zhao Qianli at Liu Guodong sa lalong madaling panahon. Hindi ko na pwedeng hayaang masaktan pa si Lolo. Kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan ang lalaking may peklat. Kailangan ko ng pabor. Sabihin niyo lang po, Young Master Zhao. Tulungan mo akong hanapin ang isang taong gulang na babae na babalik mula sa ibang bansa sa susunod na buwan. Anak siya sa labas ni Zhao Qianli. Kailangan ko ang eksaktong address at flight information niya. Sige po, walang alinlangan na sumagot ang lalaking may peklat. Aalamin ko po agad. Ibinaba ko ang tawag. Lumakad ako papunta sa bintana ng AC, tinitingnan si Lolo na nakahiga sa kama. Maputla pa rin ang kanyang mukha, pero stable na ang kanyang paghinga. Lolo, bulong ko, huwag po kayong mag-alala. Titiyakin kong pagbabayaran ng mga nanakit sa atin. Sakto, tumunog na naman ang cellphone ko. Isang hindi kilalang numero. Nag-alinlangan ako saglit pero sinagot ko rin. Si Zhao ba ito, isang hindi pamilyar na boses ng lalaki ang narinig ko. Ako nga. Ako ang Vice President ng Liu Group. May gusto akong pag-usapan. Ano ng pag-uusapan, naging alerto ako.
Tungkol sa partnership project ni Xie Liu at ng Dingsheng Group. May alam akong mga sikreto. Baka makatulong sa'yo. Anong gusto mo? Gusto kong makipagkita sa'yo. Ikaw ang magtakda ng lugar. Nag-isip ako. 1 oras mula ngayon sa coffee shop sa tapat ng City Central Hospital. CJ. Ibinaba ko ang tawag. Medyo naguguluhan ako. Ang Vice President ng Liu Group, bakit bigla akong kinontak? Gusto niya bang traidorin si Liu Guodong? Kahit ano paman, baka ito na ang pagkakataon para mas mabilis kong mapabagsak sina Liu Guodong at Zhao Tianli. Sumulyap ako sa TV at tumalikod papunta sa coffee shop. Pagdating ko pa lang sa harap ng coffee shop, may nakita akong isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuit, nakaupo malapit sa bintana. Nang makita niya akong pumasok, agad siyang tumayo. Zhao. Tumango ako at lumapit para umupo. Ako si Zhang Tao. Inilahad ng lalaki ang kanyang kamay. Simboliko ko itong kinamayan. Magsalita ka. Anong alam mo? Uminom ng kape si Zhang Tao at bumulong. Ang partnership project ni Xie Liu at Zhao Tianli, isa talagang scam. Scam, kumunot ang noo ko. Anong ibig mong sabihin? Ang proyektong yon hindi naman talaga kumikita. Gusto lang gamitin ni Zhao Tianli ang proyektong iyon para ubusin ang assets ng Liu Group at pagkatapos ay sakupin ito. Natigilan ako. Hindi ko akalain na may ganitong bagay. Paano mo nalaman? Hindi ko sinasadyang makita ang chat records ni Zhao Tianli at ng kanyang mga tauhan. Ganoon ang plano nila. May bakas ng takot sa mukha ni Zhang Tao. Zhao, wala na akong magawa. Na-brainwash na ni Zhao Tianli si Xie Liu, hindi na siya nakikinig sa iba. Kung magpapatuloy to, babagsak na talaga ang Liu Group. May asawa't anak pa akong binubuhay. Hindi ako pwedeng bumagsak kasama nila. Kaya gusto mong makipagtulungan sa akin. Tumango si Zhang Tao. Pwede kitang tulungan na makakuha ng mas maraming ebidensya na nililimas ni Zhao Tianli ang assets ng Liu Group. Pero may kondisyon ako. Anong kondisyon? Pagkatapos ng lahat, gusto ko ng 0% na shares ng Liu Group. Tiningnan ko si Zhang Tao, napangisi sa isip ko. Para sa interes din pala. Pero ayos na rin. Sa tulong niya, mas magiging madali ang mga bagay. Sige, tumango ako. Pero dapat mong tiyakin na totoo ang mga ebidensya. Kung malaman kong nanloloko ka, alam mo na ang mangyayari. Agad na tumango si Zhang Tao. Huwag kang mag-alala, hinding-hindi kita lolokohin. Ito ang ilang paunang ebidensya na nahanap ko. Kumuha siya ng isang EXP mula sa kanyang bag at iniabot sa akin. Nandyan ang ilang pribadong kasunduan na pinirmahan ni Zhao Tianli at Xie Liu at ilang records ng cash flow. Kinuha ko ang EXP at inilagay sa aking bulsa. Magaling! Hihintayin ko ang magandang balita mo. Mauuna na ako, tumayo si Zhang Tao. Kapag may bago akong ebidensya, kokontakin kita agad. Habang tinitingnan ko ang papalayong likod ni Zhang Tao, uminom ako ng kape. Medyo mapait, pero may sumiklab na pag-asa sa puso ko. Liu Guodong, Zhao Tianli, malapit na talaga ang katapusan ninyo. Kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan ang lalaking may peklat. Ang laman ng FSD, ipacheck mo ng maigi. Walang problema. Ibinaba ko ang tawag. Tumingin ako sa labas. Maganda ang sikat ng araw, pero alam kong may paparating na bagyo. Pagkalabas ko pa lang ng coffee shop, isang van ang biglang humarang sa harap ko. Biglang binuksan ang pinto. 4 na malalaking lalaki na nakaitim ang tumalon palabas, at walang sabi-sabing sinubukan akong hulihin. Kinabahan ako. Mabilis kumilos si Zhao Tianli. Hulihin niyo siya, sigaw ng leader na may peklat din. Umiwas ako sa kamay na humahablot at kinuha ang takip ng basurahan sa gilid ng kalsada at malakas na ipinalo sa braso ng isa. Crack! Isang malutong na tunog ang narinig, kasabay ng isang sigaw na parang kinakatay na baboy. Napahawak sa braso ang lalaki at bumagsak. Nang makita ito ng 3 pa, naging mabangis ang kanilang mga mata at pinalibutan ako. Mahigpit kong hinawakan ang takip ng basurahan, nakasandal ang likod ko sa pader. Alam kong hindi ako pwedeng sumuko ngayon. Pinadala kayo ni Zhao Tianli, di ba? Malamig kong tanong. Napangisi ang leader.
Bata, kung matalino ka, sumama ka na sa amin. Kung hindi, wag mo kaming sisisihin. At ano naman kung hindi, bigla akong sumugod sa lalaki sa kaliwa, iwinasiwas ang takip ng basurahan. Hindi niya naiwasan, tinamaan siya sa gilid ng mukha. Agad na bumulwak ang dugo mula sa kanyang ilong. Pero matibay din siya, tiniis ang sakit at niyakap ang braso ko. Agad na sumugod ang dalawa pa, sunod-sunod na suntok ang bumagsak sa akin. Hindi ako makawala, kaya ginamit ko ang tuhod ko para sipain ang maselang parte ng lalaking nakayakap sa akin. Aray, isang nakakakilabot na sigaw ang umalingaw sa kalye. Napahawak siya sa ibaba at bumagsak, nakabaluktot ang katawan. Habang natutulala ang dalawa pa, nakawala ako at tumakbo. Natauhan ang leader na may peklat at sumigaw habang hinahabol ako, hulihin niyo siya. Huwag niyong hayaang makatakas. Buong lakas akong tumakbo. Isa lang ang nasa isip ko, hindi ako pwedeng mahuli. Kapag nahuli ako, hindi lang ako makakaganti, wala ring mag-aalaga kay lolo. Pagliko sa isang kanto, nakita ko ang kotse ng lalaking may peklat na nakaparada sa gilid ng kalsada. Hindi na ako nag-isip, binuksan ko ang pinto at sumakay. Paandarin mo, sigaw ko sa driver. Halatang nakita rin ng driver ang mga humahabol sa likod. Inapakan niya ang gas at parang palaso na humarurot ang kotse. Mula sa rearview mirror, nakita kong naiwan ng malayo ang mga malalaking lalaki. Doon lang ako nakahinga ng maluwag. Basa na ng malamig na pawis ang likod ko. Mahapdi ang mga parte ng katawan kong tinamaan. Young Masters how, ayos ka lang ba? Tanong ng lalaking may peklat, nakakunot ang noo. Ayos lang, iwinagayway ko ang kamay ko. Desperado na talaga si Zhao Qianli. Kumusta na ang laman ng isis? Na-check na, iniabot niya sa akin ang isang tablet. May laman nga. Ginamit ni Zhao Qianli ang higit sa 10 shell companies para unti-unting ilipat ang pondo ng Liu Group. Sa loob lang ng 3 buwan, halos 200 milyon na ang nailipat niya. Tiningnan ko ang data sa tablet, lalong lumalamig ang aking mga mata. Ang tangang si Liu Guodong na ibenta na, tumutulong pa sa pagbilang ng pera. Hindi tayo niloko ni Zhang Tao. Seryoso siyang makipagtulungan, sabi ng lalaking may peklat. Seryoso, napangisi ako. Gusto niya lang iligtas ang sarili niya. Pero kahit ano paman, malaking tulong ang ebidensya niya. Ayusin mo yan at I send ng anonymous sa at this. Sige po. Pagdating pa lang ng kotse malapit sa ospital, tumunog ang cellphone ko. Galing sa ospital. Hello, kamag-anak po ba kayo ni Ms. Hao? Ako nga, kinabahan ako. May ilang nagpakilalang kaibigan niyo po kanina, gusto daw pong dalawin si Ms. Hao. Hindi po namin napigilan. Kinabahan ako. Hindi maganda to. Mga tauhan ni Zhao Qianli. Nasaan sila ngayon, nanginginig ang boses ko. Pumasok na po sa Buisit, malakas kong sinuntok ang upuan. Bilis, sa ospital. Alam din ng lalaking may peklat na emergency. Inapakan niya ulit ang gas. Nagmamadali ang kotse sa kalsada, ilang red light ang nilampasan. Mahigpit kong ikinuyom ang aking mga kamao, bumaon ang aking mga kuko sa aking laman. Zhao Qianli, kapag ginalaw mo ang lolo ko kahit isang daliri lang, buhay mo ang kabayaran. Pagdating sa ospital, pagpasok ko pa lang sa hallway, nakarinig ako ng sigawan mula sa Kinabahan ako at sinipa ang pinto ng Ang tanawin sa harap ko ay halos ikalabas ng aking mga mata. 2 malalaking lalaki ang nakahawak sa kwelyo ng doktor. Ang isa naman ay nakatayo sa tabi ng kama ni Lolo, may hawak na hiringgilya. Hindi ko alam kung anong laman. Tigil, sigaw ko at sumugod. Nang makita ko ng lalaking may hawak ng hiringgilya, naging mabangis ang kanyang tingin at sinubukan niyang iturok ang hiringgilya kay Lolo. Halos lumabas ang kaluluwa ko sa takot. Sumugod ako at itinulak siya. Nahulog ang hiringgilya sa sahig at nabasag. Sugurin niyo siya, sigaw ng lalaki. Ang dalawa pa ay narinig ang ingay at sumugod din. Mabilis na kumilos ang lalaking may peklat, kumuha ng baton mula sa kanyang baywang at humarang sa harap ko. Young Master Zhao, protektahan niyo si Ms. Hao. Pagkasabi noon, sumugod siya. Magaling makipaglaban ang lalaking may peklat, kayang-kaya niyang harapin ang dalawa. Pero sumugod ulit ang lalaking may hiringgilya. Hindi ako sanay makipaglaban kaya hirap akong umiwas.
Pero tinamaan pa rin ako ng sipa sa tiyan. Napabaluktot ako sa sakit sa sahig. Sinira mo ang plano ni His Hao. Umisi ang lalaki at itinaas ang kanyang paa para tapakan ang ulo ko. Sakto, bang! Isang malakas na tunog. Sinipa ulit ang pinto ng AC. Isang grupo ng pulis ang pumasok. Huwag kayong gumalaw. Dapa. Natigilan ang mga malalaking lalaki. Bago pa sila makakilos, pinusasa na sila ng mga pulis. Natigilan ako. Tumingin ako sa pinto. Si isang tao pala ang nakatayo doon, hawak ang kanyang cellphone, parang katatapos lang tumawag. Ako ang tumawag sa pulis, lumapit si isang tao, may bahid ng pagsuyo sa kanyang mukha. Nag-alala ako na baka mapahamak si Young Master Zhao, kaya sinundan kita. Nang makita ko silang pumasok sa ospital, tumawag agad ako sa pulis. Tiningnan ko siya, medyo nagulat. Hindi ko akalain na gagawin niya ito. Salamat. Dapat lang po, mabilis na iwinagayway ni isang tao ang kanyang kamay. Dinala ng mga pulis ang mga malalaking lalaki. Nakahinga ng maluwag ang doktor at chinek ang kalagayan ni Lolo. Mabuti na lang at walang nangyari, pinunasan ng doktor ang kanyang pawis. Kailangan ng pasyente ng pahinga. Mag-ingat po kayong mga kamag-anak. Opo. Bago umalis ang mga pulis, kinuha nila ang aking salaysay. Simple kong ikinuwento ang nangyari, hindi ko binanggit ang pangalan ni Zhao Tianli. Pero halatang hindi tanga ang mga pulis, malamang ay maihinala na sila. Sa wakas, tumahimik na ang kwarto. Hindi pa umaalis si Zhang Tao. Young Master Zhao Di. Nag-alinlangan siya, sa tingin ko, dapat nating bilisan. Hindi nagtagumpay si Zhao Qianli ngayon, siguradong may susunod pa. At mas malala pa. Tumango ako. Tama siya. Desperado na si Zhao Qianli, kaya niyang gawin ang lahat. May mas direkta ka pa bang ebidensya? Yung tipong kayang magpatahimik kay Zhao Tianli ng tuluyan. Nagningning ang mga mata ni Zhang Tao. Meron. Ang hinyang contract na pinirmahan ni Zhao Qianli at si Liu, alam ko kung nasaan. Yinyang contract. Bumulong si Zhang Tao. Sa labas, isang normal na partnership agreement. Pero sa loob, may isa pang supplementary agreement. Nakasulat doon na pwedeng bilhin ni Zhao Qianli ang Liu Group ng walang kondisyon. Pumirma at nagselyo pa si Liu. Kapag nakuha natin yan, hindi lang mapapatunayan ang ambisyon ni Zhao Qianli, magigising din sa katotohanan si Liu. Tiningnan ko si Zhang Tao. Ang dami palang alam ng taong to, nasaan? Nasa safe ni Liu. Ang password ay birthday niya. Kaya mo bang kunin? Ngumiti si Zhang Tao. Mahigit 10 taon na akong nagtatrabaho kay Liu, hindi niya maitatago sa akin ang mga maliliit na sikreto niya. Makukuha ko yan ngayong gabi. Sige, tinapik ko ang balikat niya. Mag-ingat ka. Huwag kang mag-alala. Pagkaalis ni Zhang Tao, tiningnan ko si Lolo na nakahiga sa kama. Lihim akong nangako, Lolo, maghintay lang po kayo ng ilang araw. Kapag naipakulong ko na ang mga hayop na iyon, makakapagpahinga na po kayo ng maayos. Wala nang manggugulo sa inyo. Tatawagan ko pa lang sana ang lalaking may peklat para tulungan si Zhang Tao, nang tumunog ang cellphone ko. Isang hindi kilalang numero. Nag-alinlangan ako saglit pero sinagot ko rin. Zhao Ze, ang malamig na boses ni Zhao Qianli ang narinig ko sa kabilang linya. Hindi ko akalain na may galing ka pala. Nakaligtas ka. Pero akala mo ba tapos na? Nasaang kwarto ang lolo mo? Hindi ba sinabi sa'yo ng mga pinapunta ko? Kinabahan ako ng husto. Alam niya kung nasaang kwarto si lolo. Zhao Qianli. Nanginginig ang boses ko, kapag ginalaw mo ang lolo ko, papatayin kita. Papatayin ako, napangisi siya. Alagaan mo muna ang sarili mo at ang mahal mong lolo. Ngayong gabi, bibigyan kita ng malaking regalo. Ibinaba ang tawag. Nanginginig ang kamay kong hawak ang cellphone. Parang nanigas ang dugo sa buong katawan ko. Ang baliw na si Zhao Qianli, talagang gagawin niya ang masama kay lolo. Agad akong tumakbo palabas ng kwarto. Hinanap ko ang nurse. Ilipat niya ng kwarto ang lolo ko. Ngayon na. Nagulat ang nurse sa itsura ko. Pero walang pero, kinuha ko ang wallet ko at ibinigay sa kanya ang lahat ng cash. Ilipat niyo na.
Sa pinakatagong lugar. Tiningnan ng nurse ang pera at ang nag-aalala kong mukha. Sa wakas, tumango siya. Sige po. Aayusin ko po agad. Habang tinitingnan kong tumatakbo ang nurse papunta sa doktor, nakahinga ako ng maluwag. Pero lalong lumalakas ang kaba sa dibdib ko. Sinabi ni Zhao Qianli na bibigyan niya ako ng malaking regalo ngayong gabi. Siguradong hindi lang ito tungkol sa paglipat ng kwarto. May iba pa siyang plano. Kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan ang lalaking may peklat. Magdala ka ng ilang tao dito. Mas marami, mas maganda. Bantayan niyo ang lahat ng exit ng ospital, lalo na dito sa Anong nangyari? Narinig ng lalaking may peklat na iba ang tono ko. Ngayong gabi, gagalawin ni Zhao Qianli ang lolo ko. Hinala ko, hindi lang isang grupo ang pinapunta niya. Buwisit, nagmura ang lalaking may peklat. Papunta na ako. Ibinaba ko ang tawag. Sumandal ako sa pader at huminga ng malalim. Zhao Qianli, ngayong gabi, ikaw o ako ang mamamatay. Dapat nang matapos ang gyerang ito. Kakalipat pa lang ng nurse kay lolo sa bagong kwarto nang may marinig akong mabilis na iabag sa hallway. Agad akong lumingon. Higit sa 10 lalaki na may hawak na tubo ang sumusugod. Ang leader ay ang lalaking may peklat kaninang umaga. Nahanap na siya, itinuro ako ng lalaking may peklat, may masamang ngiti. Bubugin niyo hanggang mamatay. Itinulak ko ang nurse at humarang ako sa pinto ng kwarto. Peklat, sigaw ko. Alam mo ba kung anong lugar to? Huwag ka nang magsalita, iwinasiwas ng lalaking may peklat ang tubo. Sabi ni Ziyi Zhao, ngayon ang araw ng kamatayan mo. Ang tubo ay humangin papunta sa akin. Umiwas ako at ang likod ko ay malakas na tumama sa pader. Napangiwi ako sa sakit. Sakto, may sumigaw mula sa hagdanan. Tigil! Agad na huminto ang mga tauhan ng lalaking may peklat. Tumingala ako, si Liu Guodong pala. May kasama siyang ilang bodyguard, lahat may hawak na armas. Si Liu, natigilan ang lalaking may peklat. Anong ginagawa mo dito? Hindi siya pinansin ni Liu Guodong. Lumapit siya sa akin. Zhao Ze, ayos ka lang ba? Kumunot ang noo ko. Bakit biglang bumait ang matandang tusong ito? Ayos lang ako. Pinadala sila ni Zhao Qianli. Tiningnan ni Liu Bodong ang lalaking may peklat, malamig ang kanyang mga mata. Napalunok ng laway ang lalaking may peklat. At ano naman? Si Liu, wala kang kinalaman dito. Umalis ka. Biglang tumawa si Liu Bodong. Wala akong kinalaman? Ginagalaw mo ang manugang ng pamilya Liu tapos sasabihin mong wala akong kinalaman? Kinabahan ako. Anong binabalak ng matandang tusong ito? Halatang nagulat din ang lalaking may peklat. Si Liu, hindi ba't partner kayo ni Ti Zhao? Partner, dumilim ang mukha ni Liu Guodong. Nilimas niya ang pera ng kumpanya ko at gusto pang sakupin ang kumpanya ko. Sa tingin mo, pwede pa kaming maging partner? Agad na namutla ang mukha ng lalaking may peklat. Impossible. Sabi ni Ti Zhao, maganda ang partnership ninyo. Tanga, napangisi si Liu Guodong. Naibenta ka na, tumutulong ka pa sa pagbilang ng pera. Sugurin sila. Agad na sumugod ang mga bodyguard ni Liu Guodong. Kahit marami ang tauhan ng lalaking may peklat, hindi sila kalaban ng mga profesional na bodyguard. Sunod-sunod ang mga sigaw. Ilang minuto lang, marami na ang nakahandusay. Ang lalaking may peklat ay pinigilan ng 2 bodyguard sa sahig, halos dumikit na ang mukha niya sa tiles. Si Liu, maawa po kayo, umiiyak na sigaw ng lalaking may peklat. Sumusunod lang po ako kay Zhao Qianli. Wala po akong kinalaman dito. Tinapakan ni Liu Guodong ang kanyang mukha. Nasaan si Zhao Qianli? Hindi ko po alam di. Hindi mo alam, diniinan ni Liu Guodong ang pagtapak. Kung ganoon, mamatay ka na. Napahiyaw sa sakit ang lalaking may peklat. Sasabihin ko po. Sasabihin ko. Nasa rooftop po si Ti Zhao. Sabi niya, gusto niyang personal na makita kang mamatay. Naging matalim ang tingin ni Liu Guodong. Dalhin niyo siya. Kinaladkad ng mga bodyguard ang lalaking may peklat papunta sa hagdanan. Humarap sa akin si Liu Guodong. Zhao Ze, sumama ka sa akin. Harapin natin si Zhao Qianli. Kumunot ang noo ko.
Anong binabalak mo? Makipagtuos, naggitingit si Liu Guodong. Niloko niya ako. Pagbabayarin ko siya. Tiningnan ko siya. Bigla kong naintindihan. Ang matandang tusong ito, malamang nalaman na niyang niloko siya ni Zhao Tianli, kaya gusto niya akong isama para gumanti. Sige, tumango ako. Sasama ako. Kahit ano pa ang motibo niya, basta mapabagsak si Zhao Tianli, ayos na. Pagdating pa lang namin sa hagdanan, nakita namin si Liu Ruyan na tumatakbo paakyat. Papa. Aze, maputla ang kanyang mukha. Anong gagawin ninyo? Huwag kang makialam sa usapan ng matatanda. Umuwi ka, sigaw ni Liu Guodong. Papa, hinawakan siya ni Liu Ruyan. Hindi biro si Zhao Tianli. Tumawag na lang tayo ng pulis. Pulis, tinanggal ni Liu Ruyan ang kamay niya. Kapag dumating ang pulis, patay na tayo. Aze, kausapin mo si Papa, bumaling sa akin si Liu Ruyan, puno ng pakiusap ang kanyang mga mata. Hindi ko siya pinansin, sumunod ako kay Liu Guodong papunta sa rooftop. Nagpadyak si Liu Ruyan pero sumunod din. Malakas ang hangin sa rooftop. Nakatalikod si Zhao Tianli, nakatayo sa may rehas. May hawak siyang cellphone, parang may kausap. Zhao Tianli, sigaw ni Liu Guodong. Ang sama mo. Dahan-dahang humarap si Zhao Tianli. Nang makita kami, isang ngiti pa ang sumilay sa kanyang mukha. Si Liu, din Zhao, isang pambihirang bisita. Bakit mo ako niloko? Tanong ni Liu Guodong. Bakit mo nilimas ang pera ng kumpanya ko? Niloko, napangisi si Zhao Tianli. Liu Guodong, masyado kang inosente. Akala mo ba talaga makikipagpartner ako sa isang kumpanyang malapit ng malugi? Ginamit ko lang ang kumpanya mo para sa sarili kong negosyo. Nanginginig sa galit si Liu Guodong. Papatayin kita, sabi niya at susugod sana, pero hinarang siya ng mga bodyguard ni Zhao Tianli. Si Liu, huwag kang padalos-dalos, iwinagayway ni Zhao Tianli ang cellphone. Kung papatayin mo ako ngayon, anong mangyayari sa anak mo? Natigilan si Liu Guodong. Anong ibig mong sabihin? Itinaas ni Zhao Tianli ang cellphone. Ang nasa screen ay litrato ni Liu Ruyan. Isang malaswang litrato. Napasigaw si Liu Ruyan na mutla na parang papel. Zhao Tianli, hayop ka. Hayop, tinaasan siya ng kilay ni Zhao Tianli. Kung hayop ako, ano ka? Isang babaeng kusang loob na umakyat sa kama ko. Naging malamig ang aking tingin. Lihim kong kinuha ang cellphone ko at pinindot ang record button. Zhao Tianli, lumapit ako ng isang hakbang. Hindi ka ba natatakot sa karma sa lahat ng ginawa mo? Karma, parang nakarinig ng biro si Zhao Tianli. Sa syudad na ito, ako ang batas. Kung sino ang gusto kong makarma, siya ang makakarma. Kasama na ang lolo mong nakaratay sa kama. Agad kong ikinuyom ang aking mga kamao. Anong ginawa mo sa lolo ko? Wala naman, umiti si Zhao Tianli ng malupit. Pinalitan ko lang ng mas magandang gamot. Sa tingin mo, sa edad niyang yon, kakayanin niya kaya? Papatayin kita, hindi ko na napigilan. Sumugod ako na parang isang galit na leon. Agad akong pinalibutan ng mga bodyguard ni Zhao Tianli. Wala akong pakialam sa mga suntok nila. Ang nasa mata ko lang ay ang karumal-dumal na mukha ni Zhao Tianli. Isang malakas na suntok ang tumama sa kanyang mukha. Napahiyaw si Zhao Tianli, agad na bumulwak ang dugo mula sa kanyang ilong. Bugbugin niyo. Bugbugin niyo hanggang mamatay, sigaw ni Zhao Tianli. Agad akong pinagsusuntok at pinagsisipa ng mga bodyguard. Pakiramdam ko, mababali na ang mga buto ko, pero mahigpit ko pa ring yakap si Zhao Tianli para hindi siya makatakas. Liu Guodong, sigaw ko. Nakatayo ka pa rin dyan. Parang nagising si Liu Guodong. Sugurin sila. Agad na sumugod ang mga bodyguard niya at nakipaglaban sa mga tauhan ni Zhao Tianli. Ang rooftop ay naging isang battlefield. Sunod-sunod ang mga sigaw at tunog ng nababaling buto. Pinigilan ako ng 2 bodyguard sa sahig, tinapakan ang aking mukha. Halos hindi na ako makahinga. Sakto, may narinig na sirena, papalapit ng papalapit. Agad na nataranta ang mga tauhan ni Zhao Tianli. Pulis! Takbo! Nataranta rin si Zhao Tianli. Umatras. Agad na tumakbo pababa ang mga tauhan niya.
Sinubukan silang habulin ng mga tauhan ni Liu Guodong, pero pinigilan sila ni Liu Guodong. Huwag niyo nang habulin. Umakyat ang mga pulis sa rooftop. Nang makita ang gulo at kami na nakahandusay, huwag kayong gumalaw. Tinulungan akong tumayo ng pulis. Masakit ang buong katawan ko, pero malinaw ang isip ko. Hindi na makakatakas si Zhao Qianli. Lihim kong pinindot ang stop button ng recording sa cellphone ko. Police officer, itinuro ko ang direksyon kung saan tumakas si Zhao Qianli. Ang lalaking tumakbo kanina, si Zhao Qianli yon ng Dingsheng Group. Hindi lang siya sangkot sa tax evasion, illegal din niyang inilipat ang assets ng Liu Group at gusto pa niya akong patayin. Biglang tumingin sa akin si Liu Bodong, komplikado ang kanyang ekspresyon. May ebidensya ako, itinaas ko ang cellphone ko. Ang recording kanina at ang ebidensya ng paglipat niya ng assets. Nagkatinginan ang mga pulis. Ibigay mo sa amin ang ebidensya. Iimbestigahan namin. Ibinigay ko ang cellphone sa pulis. Nakahinga ako ng maluwag. Zhao Qianli, tapos na ang maliligayang araw mo. Biglang tumakbo papalapit si Liu Ruyan, umiiyak. Aze, ayos ka lang ba? Itinulak ko siya. Huwag mo akong hawakan. Hiwalay na tayo. Natigilan si Liu Ruyan, lalong lumakas ang kanyang pag-iyak. Alam kong nagkamali ako. Aze, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon, pwede ba? Pagkakataon, napangisi ako. Nang umakyat ka sa kama ni Zhao Qianli. Nawala na ang pagkakataon. Lumapit si Liu Bodong at tinapik ang aking balikat. Zhao Ze, dati kasalanan ko. Pagkatapos ng lahat ng ito, babayaran kita. Hindi na kailangan ang bayad, tiningnan ko siya. Sana lang huwag mo nang guluhin ang buhay namin ng lolo ko. Pagkasabi noon, sumama ako sa mga pulis para magbigay ng salaysay. Paglabas ko ng ospital, maliwanag na ang araw. Mainit ang sikat ng araw sa aking katawan. Lumingon ako sa ospital, halo-halo ang nararamdaman ko. Sa wakas, malapit nang matapos ang gulong ito. Pero alam ko ngayon palang magsisimula ang buhay ko. Zhao Qianli, maghintay ka. Ibibigay sa iyo ng batas ang nararapat na parusa. At ako, kasama si Lolo, ay mabubuhay ng maayos, mas maayos kaysa kaninuman. Kakatapos ko lang magbigay ng salaysay sa istasyon ng pulis nang tumunog ang cellphone ko. Ang doktor ang tumatawag. Zhao. Ang boses ng doktor ay maihalong pagod na tuwa, gising na po ang lolo ninyo. Bigla akong tumayo. Ang upuan ay gumawa ng isang matinis na tunog sa sahig. Talaga po. Kagigising lang po, umiti ang doktor. Malinaw po ang isip niya, medyo mahina lang po ang katawan. Ibinaba ko ang tawag at tumakbo pabalik sa ospital. Sa HIV, nakasandal si Lolo sa kama. Kahit medyo maputla pa rin ang kanyang mukha, bumalik na ang sigla sa kanyang mga mata. Nang makita niya akong pumasok, gumalaw ang kanyang tuyong labi. Xiaozi. Lolo, lumapit ako sa kama, hinawakan ang kanyang kamay. Hindi ko napigilang umiyak. Mabuti na lang po at ayos na kayo. Tanga, tinapik ni Lolo ang likod ng aking kamay. Bakit ka umiiyak? Hindi pa ganoon kadaling mamatay si Lolo. Ang hayop na si Zhao Qianli. Huwag mo nang sabihin, pinutol ako ni Lolo. Tapos na ang lahat. Mabuhay ka na lang ng maayos. Tumango ako ng mariin. Sakto, bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok ang dalawang pulis. Nang Zhao, naglabas ng dokumento ang leader na pulis. Naaresto na po namin si Zhao Qianli. Inamin na po niya ang lahat ng kanyang krimen. Sa wakas, gumaan na ang loob ko. Salamat po. Trabaho po namin, umiti ang pulis. At si Liu Guodong, naaresto na rin po dahil sa hinala ng tax evasion at iligal na paglilipat ng assets. Nasamsam na po ang Liu Group. Hindi ako nagulat. Ang kinahinatnan ni Liu Bodong ay bunga ng kanyang sariling gawa. Nga pala, parang may naalala ang pulis. May isa pang sinabi si Zhao Qianli. Ano po iyon? Sabi niya di. Sumulyap ang pulis kay Lolo, nag-aalala na baka hindi magustuhan ng matanda ang maririnig. Ayos lang, sabi ni Lolo. Sabihin mo. Sabi niya, ang tatak sa puwit ni Liu Ruyan sinadya niya raw talagang ilagay. Ang layunin ay para hiyain ka, para ikaw mismo ang makipaghiwalay kay Liu Ruyan.
Sa ganoong paraan, legal na niyang maaangkin si Liu Ruyan. Natigilan ako. Hindi ko akalain na may ganito pa palang dahilan. Ang sama pala talaga ng isip ni Zhao Qianli. Dumilim ang mukha ni Lolo. Mas masahol pa sa hayop. Nagpaalam na ang mga pulis. Kami na lang ni Lolo ang naiwan sa kwarto. Xiaoze, tiningnan ako ni Lolo, anong plano mo ngayon? Gusto ko po kayong dalhin palayo sa syudad na ito, seryoso kong sabi. Humanap tayo ng isang tahimik na lugar at mabuhay ng maayos. Tumango si Lolo. CJ, susunod ako sayo. Sa sumunod na mga araw, inalagaan ko si Lolo sa ospital. Mabilis na bumuti ang kanyang kalagayan, nakakalakad na siya. Ilang beses dumalaw si Liu Ruyan, pero hinarangan ko siya sa labas ng kwarto. Ayoko na siyang makita, at lalong ayokong guluhin niya ang pagpapagaling ni Lolo. Nakatayo siya sa hallway, namumugto ang mga mata, parang isang batang walang matilhan. Alam kong nagkamali ako. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon, pwede ba? Magsimula tayo ulit. Magsimula ulit, tiningnan ko siya, walang bahid ng emosyon sa puso ko. Liu Ruyan, tapos na tayo. Pumirma ka na rin sa divorce papers. Huwag ka nang makipag-ugnayan sa akin. Pero walang pero, pinutol ko siya. Nasa kulungan na ang tatay mo at si Zhao Qianli. Bagsak na rin ang Liu Group. Ingatan mo na lang ang sarili mo. Pagkasabi noon, tumalikod ako at pumasok sa kwarto, isinara ang pinto. Pinigilan ko ang lahat ng kanyang pakiusap sa labas. May mga tao, may mga bagay kapag pinalampas mo na. Hindi na maibabalik. Isang buwan pagkatapos, nakalabas na si Lolo sa ospital. Inayos ko ang aming simpleng gamit at dinala ko siya sa isang tren papuntang timog. Ang tanawin sa labas ng bintana ay unti-unting lumalayo, parang ang aking nakaraang hindi ko na gustong balikan. Xiaoze, nakasandal si Lolo sa bintana, tingnan mo. Tumingin ako sa direksyon na itinuro niya. Isang malawak na taniman ng kanola, kumikinang sa ilalim ng araw, parang isang magandang painting. Ang ganda, taos puso kong sabi. Sa susunod, ngumiti si Lolo, sa ganitong lugar na lang tayo magreretiro. Sige po. Ang tren ay patuloy na tumakbo papuntang timog, dala kami ni Lolo sa isang bagong buhay. 3 buwan pagkatapos, nagbukas ako ng isang maliit na tea house sa isang maliit na bayan sa timog. Si Lolo ay nakaupo sa labas araw-araw, nagpapaaraw, at nakikipaglaro ng chess sa mga kapitbahay. Tahimik at masaya ang aming buhay. Isang araw, habang nag-aayos ako ng mga account sa tea house, isang pamilyar na tao ang pumasok. Siya ang lalaking may peklat. Medyo pumayat siya, at nabawasan na ang kanyang mabangis na anyo. Young Master Zhao, umiti siya at bumati. Pinapunta ako ni Boss Pao para kumustahin ka. Kumusta na si Boss Pao? Ayos lang, umupo ang lalaking may peklat. Sabi niya, kung may kailangan ka rito, sabihin mo lang. Pakisabi, salamat, binigyan ko siya ng isang tasa ng tsaa. Ayos lang ako rito. Nga pala, parang may naalala ang lalaking may peklat, nahatulan na ang kaso ni Zhao Qianli at Liu Guodong. Si Zhao Qianli, maraming kaso, nahatulan ng 20 taong pagkakakulong. Si Liu Guodong, nahatulan ng 10 taon. Si Liu Ruyan, hindi ko napigilang itanong. Hindi siya nahatulan, uminom ng tsaa ang lalaking may peklat. Pero bagsak na ang Liu Group. Ibinenta niya ang natitirang assets niya, mukhang nag-abroad na. Hindi na bumalik. Tumango ako. Walang bahid ng emosyon sa puso ko. Ang buhay niya ay wala nang kinalaman sa akin. Umupo sandali ang lalaking may peklat at umalis. Bago umalis, nag-iwan siya ng isang makapal na sobre. Sabi niya, bigay daw ni Boss Pao. Binuksan ko ito. Sa loob, may isang bank card at isang piraso ng papel. Nakasulat, congratulations on your new life. Umiti ako at itinago ang bank card. Baka magamit ko sa hinaharap. Dapit hapon, ang sikat ng araw ay pumasok sa bintana, nagbigay ng gininto ang kulay sa tea house. Bumalik si Lolo mula sa labas, may dalang isang telang supot. Xiaoze, misteryoso niyang binuksan ang supot. Sa loob, may isang maitim na pulang selyo. Nakaukit dito ang 4 na salitang Idingsheng Group. Ito nga ang selyong itinatak ni Zhao Qianli kay Liu Ruyan. Natigilan ako. Ito
Bigay sa akin ng isang kaibigang pulis, umiti si Lolo. Sabi niya, malas daw itago to, kaya pinapatapon niya sa akin. Naisip ko, mas maganda kung ikaw ang mag-asikaso. Kinuha ko ang selyo. Malamig sa kamay. Parang may natitira pa ring bakas ng kahihiyan. Pumunta ako sa likod bahay ng tea house. Kumuha ako ng martilyo at malakas na ipinukpok dito. Bang! Ang selyo ay nadurog, parang ang aking nakaraang hindi ko na gustong balikan tuluyan ng naglaho. Lumapit si Lolo at tinapik ang aking balikat. Tapos na ang lahat. Tiningnan ko si Lolo at ngumiti ng matagal nang hindi ko nagagawa. Tapos na ang lahat. Mula ngayon, hindi na ako ang walang kwentang live-in son-in-law. Ako si Zhauze, isang lalaking muling tumayo sa sarili kong mga paa. Sa ilalim ng paglubog ng araw, ang mga anino namin ni Lolo ay humaba. Mula sa tea house, may maririnig na malambing na tugtog ng zither. Lahat ay patungo sa magandang direksyon. Ang aking bagong buhay ay ngayon palang magsisimula.